Grabe yung lakas ng lindol. Lakas ng lindol. Nalaglag yung ano oh. Nalaglag yung Sira. CCTV. Sira. Grabe yung lakas talaga, sobra. Kaya pala nag-alarm yung mga phone namin. First day of class dito sa first day of class sa Pilipinas. Oh yan oh. Oh, lindol na naman oh. Ay! Lakas. Malakas. Malakas na naman yung lindol. Grabe yung lakas ng lindol. Lakas ng lindol. Nalaglag yung ano oh. Nalaglag yung Sira. CCTV. Sira. Grabe yung lakas talaga, sobra. Kaya pala nag-alarm yung mga phone namin. Pati yung tubig. Nagalaw pa yung mga tubig. Oh. Grabe yung lakas. Saan kayo epicenter nun? Grabe nung lakas. Ang tagal pa naman. Tagal ka? Takot ka, Ice? Oo, eh. Humawak na kami na Ice. Lumabas ako kasi baka ano. Pero, ano, tingnan mo. Grabe yung lakas talaga. Kasi ilan kayo mag-YouTube yun? Parang feel ko mga 6 something yan. Mga ganun lang kay. Grabe ang lakas ba? Tsaka ang tagal. Tsaka ang tagal. Ang tagal din yung... Ang tagal niya. Mabot ng mga siguro mga 1 minute. Yung ano niya. Yung alog talaga niya ganun. My God. Kawawa ang ano rin yun lang. June 8, di ba? Yun yung first day of school. First day of school. Kawawa yung mga estudyante. Mga estudyante pala. First day of school ngayon. My God. Lalo na yung mga nasa... Sana hindi nag-panic. Sana. Second floor, third floor, ganun ba? Kawawa. Check natin ngayong ano. Nabasag yung ano sa CCTV. Nalaglag. Saan? Ay, wala. Eh, kung Hindi na ano nakangaalam. Kang alang no. Pero Yes. ayaw nang bumalik. Nalaglag yung CCTV. Pinatong lang kasi yung dyan sa ano. Ano na ba to? Ayaw na. Yung niluto ko nasunog tuloy. Sunog, eh. Iniwan ko. Naiwan ko, nakalimutan ko. Naiwan ko patayin. Nasunog tuloy yung itlog. Hindi ko na baliktad. Wala man. Okay lang man, te. Grabe yung lindol. Saan kaya yan naman yun? Naman. Oh, tayo ko na. Aftershock na naman. Pakita mo. Oh, lakas oh. Oh. Wala. Oh. Ang tagal ng ano, ang tagal niya. Aftershock na naman. Kagagising na namin kasi 7:37 lang yung ano, in the morning. Nagkakape kami, nagluluto na ako ng breakfast. Parang kahihilo na, kahilo no? Kanilo, eh. Nalipungi ko. Ano? Lakas oh. Lakas pa rin ang ano niya, aftershock. Aftershock na to. Grabe kanina, sobrang lakas talaga. Kaya pa 6.7 pala yung ano, magnitude. Kaya ang tagal niya. Kaya nakakatakot kasi ang tagal, hindi siya yung saglit lang. Ang tagal ng ano niya, yung nyanig na. So Aiza na humawak na si Aiza sa grills ng bintana. Oo, eh. Matumba na kung tuwa niya. Ikaw si PB, tumakbutak, hindi alam ni PB kung saan siya pupunta. Ha? Si PB. Hindi niya alam. Ang aso, hindi niya alam kung saan siya pupunta, ganun siya. Tatakbo siya dun sa ano, kung sa may mga puno. Pabati po dahil mga hayop. Ma-feel na nila. So, may pumutok sa labas. Di ko alam kung ano pumutok nun. Inisip ko baka yung tubig ba? Yung tangke. Dito lang sa kabila na barang. Burnout daw. Tumalog yung generator nila. Pumutok siguro yung transformer.
Kasi yung lakas ng kuryente, ganun-ganun, no? Oh my God. Yung PBS to 0 Impik na malaglag ko Baba ako. Sa ano yung epicenter, chinek ko sa Google. Pulumulok, South Cotabato. So malapit lang yung dito. South Cotabato. First day of school pa naman yun. First day of school pa. Suspended yung school ngayon for sure. Kasi ang marami pang aftershocks ngayon na lang, oh. Wala pang 10 minutes, nag-aftershock na naman, lakas din. 6.8 daw, no? 6.7 dito sa ano ko, nakita ko. Si Junjun takto. Sumigaw si Junjun. Marami! Saan ka ba nang nangyari? Sa taas? Oo, sa taas. Malakas dun sa inyo kasi nasa taas mo kayo. Unang Alarm. alarm cellphone, hindi pa ako ng Pag pangalawa baba ako agad eh. Kasi nagsitunugan yung cellphone namin. Nag-alarm yung mga phone eh. Akala ko anong alarm? Akala ko alarm lang nung na ano. Akala namin alarm lang. Nakadalawang alarm eh. Lakas ng alarm eh. Pagbasa ko, earthquake. Tsaka ko naramdaman. Pagbasa ko kasi, pag alarm yan, nagbinasa ko yung cellphone, earthquake nearby. Tsaka ko naramdaman yung ano. Tsaka ko naramdaman yung lindol. Ano, kain na tayo? Sige po. Kain na tayo habang ano. Kasi mag-aftershocks na naman to. Apektado pati Indonesia o Malaysia. Di ba ang Indonesia daw malapit lang sa Pilipinas daw at sa Indonesia? Bago man pinakadol ka daw. Okay, pray. Let's pray. Blessings and blessings with God. Yung Lord. Sana po ang kanya ng mga lang. Lindol po Lord. Salamat po sa lahat ng malaya. Rin po Lord. Alam mo pagkain na binigay mo po sa amin. Sana ibigyan mo po kami ng lakas sa buong araw po. Maraming salamat po sa lahat po. Ako ano daw, kung nagtrabaho building ba, araw niya, nailinog. Hadlo ka, ayaw. May ganit eh, wala talas 8. Ay, wala pa itingin nila, no? Panagin ng mga nagtrabaho. Doon na sa construction. Tuloy yung gapon pa. Mga building ba? Outlook. Hello. Ang kadlo ka na ano, kung gabi yung muli mo ba? Ang gabi may kuya. Kaya gabi yung mag-inom. Ayan, so ginawa kami dito ng malakas na lindol ngayon sa Davao. Actually, ang epicenter ay nasa General Santos, Sarangani, ang epicenter. 7.8 doon. Sa 7 magnitude 7 siya. Dito mga 6 siguro yung dito. Pero ang lakas, grabe kasi. Ang tagal ng alog niya. Though nag-alarm naman yung mga phone namin, nagtaka kami bakit nagsitunugan yung cellphone namin. So nung binasa ko siya, yung cellphone ko, nakita ko na earthquake nearby. So nung nabasa ko na may earthquake, tsaka ko naramdaman ng umalog. So hindi muna ako lumabas kasi akala ko mahina lang. Pero biglang palakas siya ng palakas kaya lumabas na ako. Si Aisa na iwan sa loob. Tinawag ko, Aisa lumabas ka dyan kasi ramdam ko na talagang parang matutumba yung bahay, sobrang lakas. Tingnan ko yung building nila nila ni Junjun, yung tirahan nila, yung taas. Nakikita mo talaga na manig. May mga ilaw. Tapos mahihilo kapag hindi ka humawak, mahihilo ka sa sobrang lakas. So ang ginawa ko, tinawag ko si Aisa. Lumabas si Aisa, kumapit siya dun sa dahil muna siya sa may bintuan. Sabi namin, lumabas ka dito kasi takot ko baka mag-collapse yung bahay. Pero sa ako naman ng Diyos, okay naman kasi light material naman yung taas. Ang dito lang sa baba ang semento. So may mga nakalimutan ko pa nga yung niluto ko na may niluto pala akong itlog. Kaya medyo nasunog yung itlog. At ito, may crack naman talaga dito noon pa. Lalong lumaki siya ngayon nung lindol. Yan yung crack. No? Ito pa yung crack nung unang lindol dito. Nung sa Manay yung epicenter. Ngayon lalo siyang nag-crack. Oh. Lalong lumaki yung crack. Yung
Crack ng simento. So, ito, bumagsak. Ayan. Bumagsak yan kanina dito. Sa baba. At ramdam namin sobrang lakas talaga. Yung tubig. Kaya hindi namin, takbo agad kami sa labas. Si Aisa dito. Dito si Aisa kumapit. Dito kumapit si Aisa. Sabi ko, malis ka dyan Aisa. Kasi ang naisip ko, baka kung if ever mag-collapse. Hindi siya kumapit. Nakaganito lang si Aisa dito. Kasi hindi matutumba ka talaga pag matutumba ka pag hindi ka hawak. Ako naman, dito ako humawak sa may railings ng hagdanan. Sabi ko kay Aisa, malis ka dyan Aisa kasi ang iniisip ko, baka mag-collapse itong mag-collapse ito. Pero light material lang naman yung taas. Ito lang naman yung semento. Kaya ramdam mo talaga yung yanig. Tapos yung mga aso, hindi alam kung saan tatakbo. Yung mga aso, si Bibi tsaka si aso. Ano pa dito? Naulan dito kanina. Yan. Dito ako humawa kanina. Sobrang lakas. Tapos ito makikita mo yung building. Itong na ang lakas ng alam. Kasi light material lang yung yung lang siya bakal. So makikita mo talagang mayanig na gano'n. Sobrang lakas. Though, sa pinakamalakas talagang lindol na experience ko, yung sa Bohol. Kasi nung lumindol yung Bohol, sa Loon Bohol, ang epicenter. Nasa ako noon, nasa Cebu. Kaya ang lakas, 6.9 yun sa Cebu. Kaya sobrang lakas talaga noon nung lumindol ang Bohol, Tagbilaran, yung sa Loon Bohol, no? So, yun yung pinaka-traumatic ko. Talagang na-trauma kami noon. Sobrang lakas ng lindol. Iyakan yung mga bata. Same time. Yung oras na yun, same time sa nangyari ngayon, 7 a.m. in the morning. Kasi nangyari dito ngayon, 7:38. Yun mga 7, basta something 7 din in the morning kasi early pa hindi buti na lang holiday yung time na yun nung nangyari sa Loon Bohol. Kaya walang mga estudyante. Parang Idil Adha yata yun, Idil something. Kaya walang pasok yung mga bata sa Loon Bohol. Ngayon, first day of class dito sa first day of class sa Pilipinas. Yan lindo na naman Ay, lakas. Malakas. Malakas na naman yung lindol. Aftershock. Kami lang naiwan dito kasi may mission sila Sir Paul sa Agusan. Kami lang naiwan dito, 4 ni Melvin. Si Melvin naman ay umuwi ngayon sa kanila, may importanteng pinuntahan. Anong naramdaman nyo Aisa sa lindol? Hilo, nahilo. Hilo ka? Opo, at saka nakakaba kasi parang end of the world na ba? End of the world talaga? Oo, palagi man. Matagal kasi no? Dati, yung nag-window lang dito, naggawa pa kami dito, mahina lang. Ngayon yung lakas. Ang lakas ngayon Naramdam mo talaga yung Diyos, ang tagal niya. Tagal sabi. Okay sana kung yung sa Matanaw kasi, daw yun, malakas pero saglit lang. Sa Manay, sa Davao Oriental. Pero ngayon, ang tagal niya. Ang tagal ng alog. Si Aisa na, Kung ko'y, nahilo si Aisa. kanina. hawak ako sa sa Grills. sana ng hagdan. End of the world na. Sabi ni Aisa. Akala niya end of the world na. Silutan na tayo ng Ginoo ba? Silutan na tayo ng Ginoo. Disulutan na tapos Ginoo dahil sa nangyayari ngayon sa ating Senado, sa ating gobyerno. Ananagod ang mga tao sa video. Diyos ko po, Ginoo ko. Yara mo na wag ko ganun. Oh. Tsaka natatawag ng Ginoo, tsaka natatawag ng Diyos pag may pag may nangyayari na. Pero pag wala pang Diyos, wala pang lindol, asa mo tawag. Dapat laging natawag ng Diyos, hindi yung kung kailan may lindol, tsaka tatawag ng Diyos. Videohan pa yun.
Hata. So, huwag muna tayo kampante. Kasi may aftershocks pa to. Dami pa yun, bago lang namin. Ngayon lang talaga aftershocks. Lumabas na naman kami kasi aftershocks na naman. Wala ng after. Si Junjun talaga kasi nasa taas siya nangyari kanina. Na? Baba ko agad eh. Babas. Tapos doon sa PBS, yung taas pa naman yan. Ang lakas kasi doon kasi mas maramdam mo doon. Oo. Kahit walang lindol. Nag-alarm din phone mo. Oo, nag-alarm. Alam na. Nag-alarm. Lahat ng mga phone namin nag-alarm, nag-city tunugan eh. So, nagtaka kami lahat, nagtingin-tingin nga tayo, no? Saan yun? Ano yung nangyari? Tinignan ko yun, sabi ko, bakit nagtumunog? Kasi hindi, alam mo yung tawag, di ba? Tawag sa phone, hindi ganun eh. Toot! Ganun eh. So, nagtitinginan kami ni Melvin. Ano yun? So, nung binasak ko, yun na yun. Nakalagay na earthquake nearby. Tsaka ko naramdaman yung alog. Delayed kasi kasi tatakbo pa yan eh. Tatakbo pa yung yung wave niyan. Kaya siguro pag ramdam ng earthquake doon, nag-alarm agad yung mga cell site, nag-inform agad na may earthquake. Tapos tatakbo pa yun eh, yung wave. Tsaka natin naramdaman after mga 30 seconds siguro. Mabilis pa din eh. Di tayo nakapaghanda ba? Ngayon, delikado. Bakit nakaupo ka lang doon kanina? Kala ko kasi matapos lang. Mahina lang ba? Matapos lang maputol agad. Pag di siya, tumayo siya. Ako din nahilo nga rin ako. Naglakad ako na ganun ako eh. Akala ko din, di ba tagal ka rin lumabas? Sabi ko, ay lang to, titigil lang to agad. Halang tagal eh, no? Tagal eh. Kaya tumakbo ako palabas. Kasi parang feel ko na, baka inisip ko, kasi nasa tayo, gilid tayo ng, kasi to, slope ito eh. Baka biglang bumagsak tong bahay eh. So lumabas tayo kasi na naman, aftershocks. May mga aftershocks pa din hanggang pa to, hanggang bukas pa to. Hanggang ilang araw pa tong aftershocks na to. Kasi nagsasettle pa yan sa ilalim. So, ayan, let's pray for our country. Especially sa kasi natural disaster to. Wala tayong magagawa kung ang kalikasan na, ang gagalaw, wala tayong magawa talaga dyan. At ang lindol na yan, wala siyang detection or wala pa nakaka-detect kung kailan mangyayari yung lindol. So, hindi siya na-anticipate. Walang makina or machine or walang mga nagawang na-detect lang siya yung yanig pero yung kung kailan siya mangyayari wala. Unlike sa weather na forecast ang weather. So, let's pray for especially yung mga nasalanta ngayon doon sa Southern Mindanao. Doon banda sa may Sarangani, doon sa bandang dulo ng Kasi yan, ramdam din ng Indonesia tsaka Malaysia, yung kayatig bansa natin, ang lindol sa sobrang lakas. 7 sa magnitude 7. So malakas siya. Parang sa Loon, Bohol. Pero mas malakas siya sa Loon kasi ang Loon is 7.2, 7.6. Siya 7.8 Nakita ko kanina sa Google, 7.8. Pero sa dagat siya, hindi siya sa lupa ang epicenter niya. Kaya meron tsunami warning ang banda doon sa Southern Mindanao, sa mga baybayin ng Ipinuntahan namin yung Jazz, yung malapit yun doon, sa Jose Abad Santos. Yung pinag-vlog kami, kasama yung pag-team doon, na pinuntahan namin. Ayun. At, so, let's pray na lang, let's move on. Maging alerto tayo. Pag ganyan may aftershocks, lumabas na lang ng bahay in case na naramdaman nyo na kung maaari, yung mga malapit talaga dun sa epicenter, huwag muna kayong matulog sa loob ng bahay ninyo. Doon muna kayo sa open field para mas safe. No? So, ang importante dyan, huwag mag-panic. Though, marami talagang malakas talaga yung epekto niya. So, panoorin nyo ito yung mga nakuha nating mga clips ng mga videos courtesy ng ating mga kababayan na nakakuha ng video habang nangyari yung lindol. Ito po. Nahuklo na dyan, Lord! Lord, nahuklo na dyan! Lord, nahuklo na dyan! Nahuklo na dyan!
Nahuklo na dyan ang building, Lord! Nahuklo dyan ang building, Lord! Lord! Ala! Lord, nahuklo na Ano na yung tao dito? Hello! Sir. Hello na, oh my God, akong kamot. Hello na, may tao kaya dito. Hello, may tao kaya? May tao? Hello.